Controversial po ngayon si Tito Sen, pero hindi dahil sa sangkot siya sa mga flood control projects. Mayroon kasing mga pasabog na nire-reveal si Anjo Iliana na pwede niyang ikasira. Pero guys, hindi po yan ang pagkukwentuhan natin. Kasi alam niyo naman, ang channel natin ay tungkol sa automotive. Kaya ang pagkukwentuhan natin ngayon ay kung ano ba itong sasakyan ni Tito Sen. Na kahit siya ay isang senador, pinili niyang bumili ng Chinese car or SUV. Siguro nga po ay ibinagay niya pa sa pangalan niya kasi siya ay si Tito Soto, tapos ang binili niya naman ay itong Jetour Tito. So ano po kaya ang meron itong Jetour Tito at napabilib itong si Tito Sen? Alam nyo guys, hindi po talaga ako fan ng mga Chinese cars. Pero nung makita ko itong Jetour Tito ay napabilib po ako sa design. Mid-size SUV po siya na pwede nyong i-compare sa Land Rover Defender ng katulad ng kay Sara Diskaya. Pero hindi ganun kamahal. Napakaragid ng presence nito. Sharp at squared ang mga linyahan. At sa tindig pa lang po nito, kahit yung walang alam sa sasakyan, masasabi talagang capable ito na mag-off-road. Kasi guys, matangkad ito. At ang dimensions nga po nito ay 4,785mm ang haba, 2,006mm naman ang lapad, at 1,800mm naman ang taas. Pag pumunta kayo sa harapan nito ay bubulagain kayo ng malaking front grille. Tapos proud nitong binabandera yung pangalan niya na Jetour. Sa pagitan po ng letter T at saka letter O ay may makikita kayo diyang front camera. Boxy ang shape ng mga LED headlights nito. Tapos merong 4 na DRL sa loob. And then yung DRL na yan, naka-function din siya as turn signal lights. Sa baba naman po niyang headlights, very assertive ang dating ng front bumper na mayroong 2 fog lights. And then meron din po siyang 2 parking sensors. Ang nakakatuwa dito guys ay meron po itong mga handles dun sa may hood. Kasi nga dahil matangkad yung sasakyan, siguro naisip nilang magandang lagyan ng handles para meron kang hahawakan kapag lilinisin mo na yung windshield. Tapos masisilip nyo po dun sa likod ng windshield na merong sensor at saka camera. Kapag titingnan nyo naman po ito sa tagiliran ay macho pa rin ang dating. Yung mga wheel arch po nito ay mayroong kulay itim na plastic claddings. Tapos bawat isa po niyan ay mayroong ilaw. Sa ilalim naman po ng power folding na side mirrors ay may makikita rin kayong camera. At mayroon ding 30C lights. Syempre pa dahil ito po ay SUV, mayroon po itong stepboard na kulay itim. Sa bubungan naman po nakakatuwa yung roof rack nito kasi nag-effort pa silang lagyan ng kulay yellow na accent. Tapos yung kulay yellow na accent na yan ay makikita nyo rin po doon sa mga 20-inch alloy wheels. 255 series naman po ang mga gulong na nakalagay dito. Mas lalong mamacho ito kung papalitan ng pang off-road talaga ng mga gulong. Tapos guys, parehas na nakadisc brake na yung unahan at saka likurang gulong. Pag pumunta naman po kayo sa likod nito, mapapansin nyo sa may tailgate na andyan yung reserbang gulong na mayroong medyo square na wheel cover. At dahil dyan po nakalagay ang reserbang gulong, ang tailgate po nito ay swing door. Napakabigat po kasi ng gulong para gawing lift back ang tailgate nito, kaya mas mainam na swing door. Diyan po sa may cover ng reserbang gulong, may makikita kayong isa pa ulit na camera. And then sa likod po niyang cover ng reserbang gulong ay mayroong wiper. Sa may taas naman po niyan ay mayroong third brake light at saka shark fin antenna. Sa baba naman po ay makikita nyo syempre yung rear bumper na mayroong 2 sensors. Ngayon guys, kung bubuksan nyo yung pintuan sa likod, hindi nyo na kailangan hiklatin yung door handle. Pipindutin nyo lang po yan, bubukas yan ng konti. Pero kayo pa rin ang ihila nito para bumukas ng todo. Hindi naman po yan mabigat. At once na mabuksan nyo na yan, mapapansin nyo na mayroong 2 hooks na pwede nyong gamitin na sabitan. Tapos sa baba po niyang hooks ay mayroong 2 cup holders. Tapos sa gitna po niyang 2 cup holders na yan, dyan naman makikita yung early warning device niyan. So guys, wala po itong third row. Kaya pagbukas nyo ng pinto, ang makikita nyo lang po dyan ay yung trunk na hindi naman kalakihan. Pero kung halimbawa marami-rami kayong ilalagay, mayroon po yung subcompartment. Diyan po sa subcompartment, makikita nyo na mayroong mga basic tools at saka mayroong jack. Yung mga upuan naman po nito sa likod or yung second row seats ay naitutupi syempre. Tapos guys, kapag yan po ay naitupi nyo, very flat talaga. Para kung halimbawa marami-raming maleta ng pera kayo na ilalagay dyan. May 2 speaker po dyan sa likod.
Pero hindi lang po dyan ang speakers. Kasi kapag binuksan nyo yung pintuan sa may second row, makikita nyo na may speaker din doon. At Sony ang mga speakers niyan. Maganda yung design ng door handles. Nakakatuwa yung attention to details nila. Ang mga materyales naman po na ginamit nila sa door panels ay mayroong hard plastic, mayroong aluminum, may leather, at may suede din. Sa mga upuan naman po ay naka-soft leather. Tapos suede yung gitna. Very spacious po yung second row seats nito kasi wala naman po itong third row seats kaya minaximize na yung space para sa second row. Kasyang-kasya po dyan ang 3 contractors. Pero kung magpapapayat ay maaaring kumasya kahit 4. Ngayon guys, kung 2 lang kayo nakaupo, pwede nyong magamit yung foldable na armrest na may built-in na cup holders. May mga pockets dun sa likod ng first row seats. Tapos sa pagitan ng 2 front row seats ay may 2 air vents. Sa baba naman po niyang air vents ay may 2 charging port na type A at saka type C. Mataas ang headroom nito. Tapos pag tumingala kayo ay mayroong malaking panoramic sunroof. And then guys, pagpunta nyo sa first row, mayroon ulit speakers dun sa mga pinto. Ang mga upuan po dito sa first row ay parehas na may 4-way electronic adjustment. At parehas din po itong merong butterfly style na headrest. Maganda rin po yung pagkakadesign ng dashboard na dominated ng 15.6 central infotainment system. Tapos doon naman po sa may driver side ay mayroong 10.25 screen na instrument cluster. Nagustuhan ko rin po yung shape ng mga air vents nito na mayroong accent na silver. Yung 2 sun visors naman po nito, parehas mayroong salamin. Tapos sa paligid ng salamin na yan ay parehas silang mayroong ilaw. Sa may gilid sa taas ng driver side ay mayroon naman pong lagayan ng sunglasses. Ang lupit talaga ng attention to details nito. Kasi guys, pati yung mga ilaw na nakalagay dun sa may gitna, sa may taas, ang high-tech ng design kahit na mga ilaw lang naman ang nakalagay dyan. Tsaka yung pang-control ng sunroof. Maganda rin po yung pagkakadesign ng manibela na hindi bilog, parang medyo octagonal siya na maraming pindutan. Kayo na lang ang mag-figure out kung para sa inyong mga pindutan na yan kapag nakabili na kayo. May paddle shifters nga po pala ito, kaya mas may diskarte yung pagdadrive. Lalo't ang makina po nito ay naka 2-liter turbocharged engine na pinarteran po ng 7-speed DCT or dual clutch transmission. Kaya para dyan po yung paddle shifter. Kaya po nito magbigay ng hanggang 254 horsepower at 390 Newton meters of torque. Punta naman tayo doon guys, doon sa center console nito na ang lupit din ng pagkakadesign. Mayroon nga po itong 2 handles na pwede nyong kapitan kung sakaling masyadong extreme yung off-roading na gagawin nyo. Tapos syempre, nandyan din po sa center console yung shifter nito na parang pang spaceship ang dating. Next po dyan sa shifter na yan ay mayroong knob na iniikot. Diyan naman po kayong magko-control or magse-select ng driving modes. Mayroong normal, sport, mud, rock, at kahit na hindi umi-snow dito sa Pilipinas, meron din po yung snow mode. Then dyan din po sa center console ay mayroong compartment na pag sinilip nyo sa loob ay mayroong air vent kung saan lumalabas din po dyan yung lamig ng aircon. Kaya pwede po kayo magpalamig dyan ng champagne o kaya naman ng Red Horse in can. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung price. Ang pinakamurang variant po nito ay naghahalaga ng 2,418,000 pesos. At yung pinakamahal naman po na tinatawag nilang Terminator T2 Executive ay umaabot ng 2,898,000 pesos. So malaking kamurahan po yan kung i-compare natin doon sa Land Rover Defender ni Sara Diskaya or kahit doon sa GMC Yukon ni Bryce. Pero guys, lilinawin ko lang ha, hindi porket nakikita nyo kung humahanga doon sa ganda ng pagkakadesign nito ay sinasabi kong bumili kayo niyan. Kasi guys, alam niyo naman Chinese car ito. Pagdating doon sa durability or doon sa spare parts o kahit doon sa after sale service nito ay wala pa po akong maiko-comment dyan kasi alam nyo guys, itong Jetour ay noong 2023 lang dumating dito sa Pilipinas. Kaya kahit po yung mga unang nakabili ng Jetour dito ay 2 taong mahigit pa lang nilang ginagamit yung sasakyan nila. So wala pa silang mapapatunayan kung ito ba ay matibay or dependable talaga. Siguro pagkaraan ng mga 10 taon at nakikita natin na may mga running condition pa nung mga naunang naibenta. Tsaka pa lang natin masasabi kung yan ba ay matibay talaga.
Pero kung marami ka naman pera at gusto mo ng sasakyan na medyo kakaiba ka at handa ka naman sa discrimination na abutin mo kapag Chinese car ang nabili mo, ay okay lang. Ganyan po ang hirap kapag dito sa Pilipinas at bumili ka ng Chinese cars. Maraming nagdi-discriminate at maraming hate. Pero kung halimbawa, ang kinikita mo naman ay sapat lang, mayroon ka lang sapat na pang down payment at sapat na panghulog sa monthly sa loob ng 4 or 5 taon. Tapos first car mo pa lang ito, ay mag-isip-isip ka muna. Si Tito Sen, kahit bumili ng 5 ganito, ay okay lang. Sa tagal ni Tito Sen sa showbiz, siguradong marami na po itong naipon na pera. Na kahit makasira siya ng 5 Jetour Tito, ay palagay ko hindi niya iindahin. Pero sa ating mga karaniwang mamamayan lang, kapag yung pera na matagal mong pinag-ipunan ay dyan mo kagad i-invest. Hindi ko naman sinasabing magsisisi ka, pero merong possibility na baka pagsisihan mo. Real talk lang naman yan guys. So sana na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. At kung ano man po ang opinion nyo tungkol dito sa Jetour Tito, ay pwede nyo po yung ilagay sa comment section. Inaasahan ko na po na maraming magsasabi dyan ng no to Chinese product na magko-comment mula dun sa kanilang mga Chinese cellphones. Pero okay lang, opinion po nila yan. Basta wag nyo lang po kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!